Ang topic natin ngayon ay request natin kaibigan at taga-subaybay na si Prizel Escalada. At ang kanyang tanong ay tungkol sa kanyang napanood na isang vlogger na nagsasabing mayroon daw kuryong MLRS ang Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Baka guni-guni lang yon ng isang vlogger dahil wala siyang magawa. Isipin nyo, mas mabuti pa ang vlogger na ito dahil alam niya na mayroong kuryong MLRS ang Pilipinas, samantalang ang Philippine Army at Department of National Defense pati na ang South Korea ay hindi nila alam na mayroon bang MLRS ang Pilipinas. Baka nga nasubrahan lang itong vlogger na ito sa kakainom ng Red Horse. Noon pa 2019 ay nag-o-offer ang South Korea na kanilang i-donate ang kuryong MLRS sa Pilipinas. At hinintay na lang ng South Korea ang Pilipinas kung kailan ito kukunin. Ang Pilipinas na ang bahala gagasto sa transportation o pagkuha nito, pati na ang pag-refurbish o repair ng naturang MLRS. Sa unang report ay kailangan daw nagagasto ng 1 billion piso ang Pilipinas para sa repair at transportation. Ako, napakamahal pala eh. At hindi na matutuloy ang pagkuha pa ng kuryong MLRS. Kahit na libre pa ito, gagasto ka naman ng transportation at repair na abot hanggang 1 billion piso, bibili ka na lang ng bago. Ang totoo talaga niyan ay ayaw na ng Philippine Army kukuha pa ng kuryong MLRS dahil nakapagdesisyon na ang Philippine Army na mas nakapokus na sila ngayon sa pagbili ng mga advanced at brand new ng mga artillery system kaysa halip na kukuha ka ng mga donasyon na luma na ng mga weapons at equipments. Kaya nga tinatawag na Armed Forces of the Philippines Modernization Program para ma-modernize ang mga weapons tapos kukuha ka ng mga luma na weapons. Dapat sa modernization ay modern din ang mga gamit. Kaya itong K136 kuryong MLRS ay gustong ibigay ng South Korea sa Pilipinas ay dahil luma na ang mga ito at sobra ng matanda. Kinakalawang na nga Siguro ang range nito dahil puno na ng kalawang, siguro ang range nito dahil sa kalumaan at katandaan at marami ng kalawang ay hanggang 3 dipa na lang ang range. Ang K136 kuryong ay gawa pa noong 1972 at 1978. Ibig sabihin mahigit na sa 50 years old ang mga ito. Ang layunin ng modernization ay para mapatibay ang Philippine Army Artillery Regiment sa ilalim ng Re-Horizon 3 of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. At ang pinupuntaryan nito ay para ma-improve ang long-range fire capability. Kaya ang Philippine Army ay nagbabala kukuha ng mga mas bago at moderno gaya ng K239 Chumno system. Itong Chumno ay isang long range at ito ang replacement ng kuryong. Kaya ang kuryong ay naging naburyong na hindi na ito kukunin ng Philippine Army. Ang ilang mga bansa sa mundo ay wala naman silang batas na modernization program. Basta bili lang sila ng bili ng mga bagong equipments at mga weapons. Dahil common sense yan kailangan mo talaga yan dahil gagamitin yan pang dipinsa. Dito sa Pilipinas, mayroon tayong batas para sa modernization program. Idea ito ni dating President Fidel Ramos na naging Republic Act 7898 at inaaminda na naging RA 10349 na tinatawag ding the Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program noong December 11, 2012 ay binabawasan palagi ng pundo. Noong nakaraang taon, ang proposed 50 billion piso budget ay binabawasan ng 15 billion. Paano makabili ng mga weapons at equipments? Laging binabawasan Kahit mayroong modernization program ay tumatanggap pa rin ang Pilipinas ng mga luma na at laspag na mga weapons at mga equipments. Gaya nitong kuryong halimbawa, pag i-restore mo ito, ay luma na equipment ito palaging maganda tingnan ito sa papel dahil libre lang or maliit lang ang gasto sa pag-repair halimbawa. Pero ang totoo niyan ay mahirap maghanap ng mga spare parts o mga piyesa pag nasira ito dahil wala nang nag-manufacture ng mga components at mga spare parts dahil obsolete na at phase out na ang mga ito. Buti kung pwede kang bibili doon sa City Hardware o di kaya sa Banawe, hindi pwede. Buti kung multi-cab lang ito na pwedeng maghahanap ng piyesa doon sa may motor shop malapit sa amin.
Ang isa rin sa dahilan kung bakit tumatanggap ang Pilipinas ng mga donasyon ng mga military equipments at mga weapons ay dahil sa tinatawag na filling capability gaps and budget constraints. Dahil limited lang ang budget ng Armed Forces of the Philippines, kaya tinanggap na lang ang mga donasyon at para na rin mapunuan ang kakulangan ng lakas ng military sa Pilipinas. Ang isa rin sa dahilan sa pagtanggap ng mga donasyon ay para mapatibay ang strategic partnership ng dalawang bansa at mapalalim ang bilateral relation ng mga nasabing bansa. Kaya pala nung panahon ni President Duterte, ang daming mga armas at mga vehicles na ibinigay ng China para sa Pilipinas. Kasama na yata ang 20,000 ng mga AK-47 na ninakaw din ng mga pulis at ibininta sa mga NPA. Maraming donasyon ang China sa Pilipinas, kaya pumayag si President Duterte sa hiling ng China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At siyempre, hindi umamin si President Duterte. Kung natatandaan nyo, ang gentleman agreement between President Duterte at sa kanyang kumpanya na si Xi Jinping na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Walang hiyang mga ito eh. Mayroon din namang mga ilang donasyon at equipments na kahit luma na, ay pangsyonal pa rin at hanggang ngayon ay ginagamit pa. Halimbawa, ang Philippine Navy, hanggang ngayon ay mayroon pang mga barko na donasyon na galing sa ibang bansa, gaya na lang ng Puhang Class Corvette na ngayon ay naging BRP Conrado Yap na ginagamit hanggang ngayon sa pagpatrolya sa West Philippine Sea. At mayroon pang 3 barko, ang Del Pilar Class Offshore Patrol Vessel na donasyon din ito ng US government noong 2013, kung saan mayroong 3 barko ang Del Pilar Class. Gawa pa ito noong 1960 sa US. At ang Jacinto Class Offshore Patrol Vessel na mayroon din 3 barko, ito ay galing sa Hong Kong, pero para na rin itong donasyon dahil binili ang 3 barko na ito, 300. Gawa pa ito noong 1980s. At itong landing ship tanks na Laguna Class na kung saan mayroong 2 barko ang Pilipinas, ito ang BRP Laguna at ang BRP Sierra Madre. Donasyon din ito ng US at na-transfer sa Pilipinas noong 1976. Itong BRP Sierra Madre, kahit luma na ito at natubuan na ng talaba, siya na rin ang simbolo na natitira na simbolo ng ating soberentiya doon sa West Philippine Sea na gustong aalisin ni President Duterte dahil sa gentleman agreement nilang dalawa ni Xi Jinping. China insists on the existence of a gentleman's agreement made during former President Rodrigo Duterte's tenure. In a press conference, Foreign Ministry spokesperson Mao Ning accuses the Philippine government of going back on its promise to tow away BRP Sierra Madre. She also accuses the Philippines of infringing on China's territory, further claiming ownership of Ayungin Shoal. Ang Ibatan Class Landing Craft na may 5 na barko ay donasyon din galing sa Australia na na-transfer noong 2015. Gawa pa ito noong 1971. Ang BRP Mamanwa, isang landing craft, ay donasyon din galing sa South Korea na i-transfer noong 2015. Ang BRP Tausog landing craft ay donasyon din ng galing sa Japan noong 1975. Mayroong 3 barko ang Tausog class. Ang Abraham Campo Class Patrol Craft ay may 2 barko. Donasyon din ito galing sa US noong 1999 hanggang 2001. Ang Philippine Air Force ay walang mga lumang eroplano na donasyon. Pinagretiro na lahat, lalo na yung OB-10 Bronco. Pero marami pa rin mga helicopters, UH-1 na donasyon galing sa Japan at US na hanggang ngayon ay ginagamit pa. Patay na rin ang Philippine Army, marami pa rin mga towed howitzer na nanggaling sa US. Ang iba nito ay panahon pa sa World War II na hanggang ngayon ay ginagamit pa. Bago tayo magpaalam, i-shoutout natin ang ating mga kaibigan, gaya ni Joseph Mission at ni Rule Cananes. At hanggang sa susunod, maraming salamat.